Sa ibang balita, nakikipag-ugnayan na umano ang kampo ni Pastor Apollo Quiboloy sa Kongreso. Kasabay ng kanilang pangako na 3 araw na palugit para ayusin ang mga isyu. Gayunpaman, umaasa pa rin sila na mapapawalang bisa na ang contempt order dahil tapos na raw itong tingin sa committee level. May balitang A to Z si Kim Salinas. Paso na ngayong Biyernes ang 3 araw na palugit ng House of Representatives para ipatupad ang contempt order sa leader ng Kingdom of Jesus Christ at self-proclaimed appointed Son of God, Apollo Quiboloy. Ayon sa Kongreso, wala pa silang natatanggap na sulat mula sa kampo ng pastor. Pero ayon naman sa kampo ni Quiboloy, nakikipag-ugnayan na raw sila sa chairman ng House Committee on Legislative Franchise na si Representative Gus Tambunting. Because wala pong session ngayon, walang opisina sa House tuwing Biyernes, so I'm trying to determine where we can meet and how we can talk. Kaugnay nito, umaasa rin ng legal counsel ni Quiboloy na mapapawalang bisa ang contempt order. Under the law, there are 2 ways by which a committee hearing may become functus officio. Number 1 is upon adjournment and approval of the committee report. Number 2, if that particular Congress has adjourned, in which case all pending matters are deemed to be terminated. Yun po nangyari doon sa Farmally, kung bakit mo pinakawalan sina Mr. Mohit Dargani sa sina Mr. Lincoln. Iniisip kasi nila kung paano pa iaharap ang pastor sa pagdinig dahil nung Martes pa lamang aprobado na sa committee level ang revocation ng prangkisa ng SMNI. By that adjournment and the drafting of the committee report ay functus officio na yung committee hearings on the SMNI franchise. So, titignan namin kung saan banda papasok yung pag-appear ni Pastor Apollo Quiboloy because it would appear under the circumstances. Wala na pong further hearings yung committee with respect to that particular House bill. Gayunpaman, kapag patuloy na inisnab ni Pastor Quiboloy ang patawag sa kanya ng Kongreso, detention order na ang ihahain sa kanya pagsapit ng Lunes. Pagka hindi siya kasi sumagot or nag-appear sa order namin ng Congress, ng House of Representatives, we will be forced to issue the detention order. No? Yun na yung parang warrant of arrest. We'll issue it next week after the 3-day period. Pero kung magkakaroon naman daw ng kasunduan ng kampo ni Quiboloy kay Representative Gus Tambunting ngayong araw, kung meron namang commitment na darating na si Pastor Quiboloy next week, hindi na i-issue yung detention order, no? So depende sa usapan nila kung matutuloy man yung usapan nila ni Chairman Gus Tambunting. Samantala, inaasahan naman na raw ng SMNI Network na tuluyan ng maipapasa sa plenaryo ang pagbawi sa kanilang prangkisa lalo't nasa ikatlo at huling pagbasa na ito. Pag pinag-aralan mo yung 6 na hearings, anong nangyayari sa Committee on Legislative Franchises? Ano naman talaga fishing expedition. Hinahanapan kami ng mali. Sakaling matapos dinggin ito sa Kongreso at maaprubahan na, ay isusumite na ito sa Senado para sa kanila namang sariling pagdinig. Kaya dito na lamang anila sila umaasa na mapapakinggan. Doon po sa Senado, in particular, Committee on Public Services, chaired by Senator Grace po, napakinggan kami. At doon po, pwede kami magpresenta ng aming side na hindi kami binabara. Magpapresenta kami ng side namin na maaari namin i-explain. Hindi labang yes or no. Naniniwala kami na ang Senado, patas ang laban namin. Pakikinggan po ang side namin. Hindi katulad na nangyari dito sa Kamara. Para sa Balitang A to Z, Kim Salinas.